Ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman. Kailangan daw pong repasuhin ang SIM registration law at ang implementing rules nito. Yan pong sinasabi ngayon ng Department of Information and Communications Technology. Aminado po si DICT Undersecretary Jeffrey D. na may mga kailangan pang ayusin sa batas at sa pagpapatupad nito. Kaya na lamang daw ho ng pagtitiyak na authenticated ang mga database na ginagamit para po sa mga rehistradong SIM. Hindi lang po din daw ho ang mga SIM card ang ginagamit ng mga scammers para po makapagpadala ng text scam. Nagagawa din daw kasi ito sa pamamagitan ng mga serbisyo sa internet. Nandiyan din daw ho ang mga scammers na gumagamit ng mga pangalan ng mga kumpanya tuwing po nagpapadala ng mga clickable link sa mga biktima. Kaya ang abiso nga daw ho ng DICT, mag-ingat pa rin sa mga natatanggap na text at huwag basta-basta nagbubukas ng mga link. Dito ho naman ang nakabibiging katahimikan ng NTC ang kapansin-pansin. Pinag-aaralan naman daw ng Transportation Department ang proposal ng Metro Pacific Investments Corporation o MPIC para ikabit ang linya ng MRT3 at LRT1. Kasunod yan ang pag-endorso ng Public-Private Partnership Center sa proposal. Mayroon isang buwan ng DOTR para pag-aralan ng proposal bago ito ma-endorso sa National Economic and Development Authority o NEDA. Balak na talaga ng gobyerno na isa-pribado ang MRT3 bago mapaso ang kontrata nito sa Metro Rail Transit Corporation sa susunod na taon. Pero di pa sigurado ang ahensya kung magbubukas ito ng bidding o tatanggap ito ng unsolicited proposals para sa proyekto. Nagsumite ng unsolicited proposal ang MPIC kasama ang Sumitomo para sa rehabilitasyon ng MRT3. Kasabay po niyan, balak din nilang pagkabitin ang naturang linya sa LRT1. Posible ho naman daw di maabot ng Pilipinas ang mga target nito para sa ekonomiya sa mga susunod na taon hanggang 2028. Sabi po ng Economy Impact, posible daw maitala ang 5.4% lamang na economic growth ngayong taon. Yan po'y malayo sa 6.7 na target ng ating pong pamahalaan. Tinataya rin po na nasa 6.4% naman ang economic growth ng bansa sa 2025. Bitin pa rin para po sa 6.5% na target. At tinatayang babagal pa daw ito sa mga darating na 3 taon. Ayon po sa global think tank na Economist Impact, maaari kasing mahila ng mataas na interest rates ang consumption na siyang pangunahin pong nagpapasigla sa ekonomiya. Kung nais daw ho ng Pilipinas na pabilisin ang paglago, kailangan daw tutukan ng pamahalaan ang mga polisiya para po sa pagpapalaki ng foreign direct investment at pagpapalakas ng local consumption. Umaasa naman ang Department of Information and Communications Technology o DICT na makabuo na ng cybersecurity laws sa bansa para payagan itong makapag-imbestiga ng mga cyber attack sa pribadong sektor. Kasunod yan ng napaulat na data breach sa health maintenance organization na MaxiCare. Sabi kasi ng DICT, wala namang mandato sa ngayon ang mga pribadong kumpanya na mag-ulat ng cybersecurity threats kung walang kaugnayan sa data breach. Sa kaso ng MaxiCare, National Privacy Commission daw ang hahawak ng investigasyon. Pribadong kumpanya raw kasi ito at may apektadong personal information ng mga user. Sabi ng DICT, makatutulong daw kung mayroong batas para gawing mandatory ang pag-report sa lahat ng klase ng cybersecurity threats sa pribadong sektor. Partikular na raw dyan sa mga kumpanyang may critical information structure gaya na lamang sa sektor ng enerhiya, tubig at kalusugan. Lumobo po naman na higit sa 20% ang deposits ng Maya Bank nitong Mayo. Naitala ito sa 32 bilyong piso noong pong nakaraang buwan. Higit doble raw kasi ang itinaas ng average savings account balances ng sinasabing digital bank. Umakyat din daw po ng higit na 70% ang depositor base nito na ngayon po ay nasa 3.7 million na. Naniniwala po naman ang Maya Bank na ito'y dahil sa kanila pong competitive interest rates at ang ilang pang serbisyong kanilang iniaalok. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.